Si Ibeth ay mula sa Baguio City, ang tinaguriang summer capital of the Philippines. Lumaki siya sa malamig na klima at sa isang pamilyang masipag. Ang kanyang ama ay magsasaka ng gulay sa Benguet, nagtatanim ng repolyo, carrots at patatas na dinadala sa palengke ng Baguio. Ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng strawberry jam at ube halaya sa mga turista sa Burnham Park. 5 silang magkakapatid. Ang panganay ay nagtuturo sa isang high school. Ang pangalawa ay nagtatrabaho sa call center. Ang pangatlo ay nag-aaral ng engineering at ang bunso ay nasa elementarya pa. Mula pagkabata, sanay si Ibeth sa pagtulong sa bukid tuwing bakasyon. Nag-aani ng gulay at tumutulong sa nanay niyang magbenta sa mga turista. Nagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration or BSBA, major in marketing sa isang universidad sa Baguio. Habang nag-aaral, nag-working student siya bilang sales clerk sa isang souvenir shop na nagbebenta ng mga handicrafts at strawberry products. Nakakuha siya ng TESDA certification sa bookkeeping at basic Nihongo na naging tulay para sa kanyang aplikasyon abroad. Matapos ang ilang taon na pagtatrabaho bilang sales associate sa isang mall sa Baguio, nakaramdam si Ibeth ng kakulangan sa kita. Gusto niyang makatulong sa pamilya, lalo na sa pag-aaral ng mga kapatid at sa pagpapagawa ng mas maayos na bahay para sa kanilang lahat. Isang kaibigan ang nag-refer sa kanya sa isang recruitment agency na nag-aalok ng trabaho sa Japan bilang factory worker sa Nagoya, sa isang electronics company na gumagawa ng semiconductors at computer parts. Unang linggo sa bagong mundo. Pagdating ni Ibeth sa Nagoya, ramdam niya agad ang bigat ng pagbabago. Mula sa malamig na klima ng Baguio, mas malamig pa ang Japan, lalo na't autumn. Ang unang linggo niya ay puno ng kaba. Paano makikipag-usap? Paano makikisama? Paano magtataguyod ng sarili? Sa unang araw, halos naminginig siya sa lamig. Sanay siya sa jacket sa Baguio, pero ibang klase ang lamig sa Japan. Natutunan niyang gumamit ng heat-tech na damit at layered clothing. Namangha siya sa trend system ng Nagoya. Laging eksakto ang oras, walang palya. Sa Pilipinas, sanay siya sa jeep na humihinto kahit saan. Pero dito, lahat ay may disiplina. Sa factory, mabilis ang takbo ng oras. Routine, 5 a.m. Gumigising, nag-aalmusal ng rice balls at miso soup. 6 a.m. Sumakay ng tren papunta sa industrial zone. 7 a.m. Nagsisimula ang shift. 12 o'clock noon, lunch break. Kadalasan bento box na may kanin, karne at gulay. 5 p.m. Uwian. Ang supervisor ay mahigpit, pero kapag tama ang gawa, marunong magpasalamat. Ang mga katrabaho ay tahimik, pero kapag break time, nagiging mas bukas sila. Natutunan ni Ibeth na makinig muna bago magsalita. Sa company dormitory, nakatira siya kasama ang 3 OFW mula Cebu at Pampanga. Hati-hati sila sa renta, kaya mas nakakatipid. Pagkain. Minsan nagluluto sila ng adobo o sinigang para maramdaman ang lasa ng Pilipinas. Sa communication, line up ang gamit nila para makausap ang pamilya. Sa Pilipinas, sanay siya sa tawag at text, pero dito, mas gamit ang internet. Mga nadiskubre. Sa unang buwan, naranasan niya ang Shichigo-san, isang festival para sa mga bata. Namangha siya sa mga batang nakakimono. Napansin niya na simple pero neat ang mga Japanese. Mahilig sa neutral colors, bihira ang sobrang flashy. Natuklasan niya ang karaoke bars at mga cafes. Sa Pilipinas, sanay siya sa videoke sa kanto. Pero dito, soundproof rooms at high-tech machines. Pagkakaiba sa Pilipinas. Sa Japan, tahimik ang mga tren at bus. Sa Pilipinas, maingay, may nagbebenta at may musika. Mga hamon. Kahit may basic Nihongo siya, nahihirapan pa rin sa mga technical terms sa factory. Namimiss niya ang strawberry jam ng nanay niya at ang gulay mula sa bukid ng tatay niya. Sa budgeting, natutunan niyang maglista ng gastos, pamasahe, pagkain, renta, at ipon. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi,
Nakasalubong niya ang isang matandang Hapon na nahulog ang grocery bag. Tinulungan niya ito at nagulat siya nang biglang magsalita ang matanda ng ilang salitang Tagalog. Dati itong nagtrabaho sa Pilipinas noong dekada 70. Doon nagsimula ang kakaibang koneksyon na magbibigay ng bagong pananaw kay Yvette sa kultura ng Japan. Sa ikalawang linggo ni Yvette sa Nagoya, nagsimula siyang makaramdam ng lungkot. Tahimik ang paligid, kakaiba ang kultura, at hindi ganon kadali ang makipag-usap. Ngunit isang araw habang nasa dormitory, nakilala niya si Annalyn, isang kapwa OFW mula Pampanga na matagal nang nasa Japan. Si Annalyn ang naging gabay niya. Tinuruan siyang maghanap ng murang tindaan kung saan makakabili ng Pinoy food at kung paano makipag-usap sa mga Hapon ng mas maayos. Pinoy community sa Nagoya. Nadiskubre ni Yvette isang maliit na tindaan na nagbebenta ng tuyo, bagoong at pansit canton. Para siyang nasa Pilipinas tuwing bumibili doon. Tuwing linggo, pumupunta siya sa Catholic Church kung saan nagtitipon ang mga Pinoy. Doon niya nakilala ang iba pang OFW, may nurse, may caregiver, may factory worker. May mga community events tulad ng Filipino Fiesta kung saan may sayawan, kantahan at lutong Pinoy. Sa trabaho, unti-unti na siyang nakaka-adjust. Natutunan niyang makinig muna bago magsalita. Ang mga Hapon ay hindi palaging expressive pero ramdam niya ang respeto sa bawat kilos. Pag break time, dito siya nagsimulang makipag-usap sa mga katrabaho. May isa siyang nakilalang Hapon na mahilig sa anime at tinuruan siya ng ilang slang words na ginagamit ng kabataan. Napansin niya na sa Japan, lahat ay nakatutok sa trabaho. Walang cellphone habang naka-duty, walang chismisan. Sa labas ng trabaho, natutunan ng pumunta sa karaoke kasama ang mga kaibigan. Sa Pilipinas, videoke sa kanto lang pero dito soundproof rooms at high-tech machines. Nakapunta siya sa Nagoya Castle, isang makasaysayang lugar na puno ng cherry blossoms tuwing spring. Namangha siya sa kasaysayan ng mga samurai at sa maayos na pagkakapreserve ng tradisyon. Sa mall ng Nagoya, napansin niya ang sobrang linis, tahimik at maayos na pila. Sa Pilipinas, mas maingay, mas masigla, pero hindi ganon kadisiplinado. Mga hamon. Kahit natututo siya, minsan hindi niya maintindihan ang mabilis na pagsasalita ng mga Hapon. Sinimulan niyang mag-budget, pamasahe, pagkain, renta, at ipon para sa pamilya. Namimiss niya ang amoy ng pine trees sa Baguio at ang strawberry jam ng nanay niya. Isang gabi, inimbitahan siya ni Annalyn sa isang Filipino gathering. Doon niya nakilala si Kenji, isang Japanese na marunong magsalita ng konting Tagalog dahil dati siyang nagtrabaho sa Manila bilang engineer. Nagulat si Yvette sa pagiging bukas ni Kenji sa kultura ng mga Pinoy. Naging simula iyon ng kakaibang pagkakaibigan na magdadala ng bagong kulay sa kanyang buhay sa Japan. Paglalakbay sa Nagoya. Matapos ang ilang linggo ng pagtatrabaho, nagpasya si Yvette na samahan si Annalyn sa pag-explore ng lungsod. Sa bawat lakad nila, nadiskubre niya ang kakaibang ganda ng Japan na hindi niya nakikita sa Pilipinas. Ang Nagoya Castle, isa sa mga unang lugar na pinuntahan nila. Namangha si Yvette sa arkitektura ng kastilyo na may gintong shachihoko, mythical tigerfish sa bubong. Sa Pilipinas, bihira ang ganitong klaseng preserved historical site. Ang Oasis 21, isang futuristic na shopping complex na may spaceship aqua roof. Para kay Yvette, parang nasa ibang mundo siya, malinis, maayos, at puno ng disiplina ang mga tao. Ang Sakai District, shopping at entertainment hub, dito niya nakita ang kakaibang fashion ng kabataan, mahilig sa streetwear, minimalist, at anime-inspired outfits. Sa tea ceremony, inimbitahan sila ng isang Japanese acquaintance sa tradisyonal na tea ceremony. Namangha si Yvette sa bawat galaw, maingat, mabagal, puno ng respeto. Sa Pilipinas, sanay siya sa mabilis na kape sa umaga, pero dito, ang pag-inom ng tea ay isang ritual. Hanami, cherry blossom viewing. Kahit autumn pa lang, ikinuwento ni Annalyn ang kasabikan ng mga tao tuwing spring. Doon nagtipon-tipon ng mga pamilya at kaibigan sa ilalim ng mga bulaklak ng sakura. Sa Japan, karaniwan ang sushi, ramen at curry rice. Sa Pilipinas, mas marami ang lutong bahay gaya ng adobo, sinigang at pansit. Mga hamon at pag-adjust.
Nahihirapan pa rin si Libeth sa mga signage at direksyon, pero natututo siyang magbasa ng hiragana at katakana. Sa budgeting, napansin niya na mas mahal ang pamasahe sa tren, 200 yen to 400 yen kada sakay, mga 80 pesos to 160 pesos, kumpara sa jeep sa Pilipinas. Sa Baguio City, malamig pero hindi kasing tindi ng Japan. Dito, kailangan niyang mag-invest sa winter clothes. Sa Japan, kahit simple ang pagtawid sa pedestrian lane ay sinusunod. Walang jaywalking. Napansin niya ang kakaibang seguridad. Bihira ang krimen at kahit cellphone ay pwedeng iiwan sa mesa ng cafe nang hindi nawawala. Mas gamit ang line app at email. Sa Pilipinas, mas uso ang messenger, tawag at text. Isang araw, habang naglalakad sila ni Annalyn sa Sakai District, nakasalubong nila si Kenji. Inalok sila nitong sumama sa isang weekend trip sa Kyoto para makita ang mga templo at tradisyonal na tanawin. Para kay Libeth, ito ang unang pagkakataon na makalabas ng Nagoya at mas makilala ang mas malalim na kultura ng Japan. Habang nagsisimula ng maging komportable si Ibeth sa trabaho at pamumuhay sa Nagoya, dumating ang mga unang pagsubok na nagpabigat sa kanyang loob. Hindi lahat ng araw ay magaan. May mga pagkakataon na ramdam niya ang bigat ng pagiging malayo sa pamilya. Sa factory, mahaba ang oras ng pagtayo at paulit-ulit na gawain. Dumating ang araw na sumasakit ang kanyang likod at halos hindi niya matapos ang shift. May pagkakataon na hindi niya agad naintindihan ang utos ng supervisor, kaya nagkamali siya sa paglalagay ng parts. Mabuti na lang at tinulungan siya ng katrabaho bago lumala ang sitwasyon. Tuwing gabi, naiisip niya ang amoy ng pine tree sa Baguio, ang simpleng hapunan ng pamilya, at ang tawanan ng mga kapatid. Nagsimula siyang mablista ng lahat ng gastos. Renta sa dormitory, 28,000 yen o 10,000 pesos kada buwan. Pamasahe sa tren, 200 yen to 400 yen kada sakay o 80 pesos to 160 pesos. Pagkain, 500 yen to 800 yen kada meal o 200 pesos to 320 pesos. Ipon. Sinisikap niyang magtabi ng kahit 20,000 yen o 7,500 pesos kada buwan para sa pamilya. Napansin niya na mabilis maubos ang pera sa Japan kung hindi mag-iingat. Kaya natutunan niyang magluto ng sarili niyang pagkain kaysa palaging kumain sa labas. Mga alaala sa Pilipinas. Naiisip niya ang tatay niyang abala sa bukid nagbubungkal ng lupa para sa gulay. Ang nanay niyang nagtitinda ng strawberry jam sa Burnham Park. Ang mga kapatid niyang masaya tuwing linggo, sabay-sabay kumakain ng adobo at sinigang. Mga hamon sa kalusugan. Isang araw, nagkaroon siya ng sipon at lagnat. Naranasan niya kung paano magpagamot sa Japan. Kailangan ng health insurance card bago magpa-check up. Napansin niya ang maayos na sistema, walang masyadong pila, disiplinado ang mga pasyente. Pagkakaiba sa Pilipinas. Sa Baguio, sanay siya sa mahabang pila sa public hospital. Sa Japan, mabilis at organisado. Mga nakakagulat na karanasan. Isang gabi, naiwan niya ang cellphone sa cafe. Kinabukasan, bumalik siya at naandoon pa rin ito, hindi nawala. Kahit madaling araw, sinusunod ng mga tao ang pedestrian light, walang tumatawid basta-basta. Nahihirapan siya dahil hindi lahat ng Hapon marunong mag-English, kaya mas nagsikap siyang mag-aral ng Nihongo. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, nakasalubong niya si Kenji. Nakita nitong malungkot si Ibeth at inalok siyang sumama sa isang weekend trip kasama ang ilang kaibigan. Para kay Ibeth, ito ang unang pagkakataon na may nag-abot ng kamay para tulungan siyang makalabas sa lungkot at homesickness. Matapos ng ilang linggo ng trabaho at adjustment, inimbitahan ni Kenji sina Yvette at Annalyn na sumama sa isang weekend trip sa Kyoto. Para kay Yvette, ito ang unang pagkakataon na makalabas ng Nagoya at makakita ng mas tradisyonal na bahagi ng Japan. Paglalakway, sumakay sila ng Shinkansen o bullet train. Namangha si Yvette sa bilis. Mula Nagoya hanggang Kyoto, halos 1 oras lang.
Sa Pilipinas, sanay siya sa mahabang biyahe ng bus mula Baguio hanggang Maynila na umaabot ng 6 to 7 oras. Tahimik ang loob ng tren, walang nag-uusap ng malakas at lahat ay disiplinado. Itanawin sa Kyoto, Kiyomizu-dera Temple, isa sa mga pinuntahan nila. Namangha si Yvette sa arkitektura at sa tanawin ng buong lungsod mula sa mataas na veranda. Sa Fushimi Inari Shrine, nakita niya ang libu-libong pulang Torii Gates. Para kay Yvette, parang isang pelikula ang bawat hakbang. Sa Gion District, nakakita siya ng mga geisha at maayos na preserved na lumang bahay. Inalok sila ni Kenji na magsuot ng kimono. Para kay Yvette, kakaibang karanasan ito. Mabigat, masikip, pero elegante. Natikman niya ang matcha tea at traditional sweets na tinatawag na wagashi. Sa Pilipinas, sanay siya sa bibingka at puto, pero dito, mas artistic ang presentasyon ng pagkain. Sa Japan, bawat pagkain ay may ritual at presentation. Sa Pilipinas, mas simple pero mas masaya ang kainan dahil sabay-sabay ang pamilya. Sa biyahe, mas nakilala ni Yvette si Kenji. Ikinuwento ni Kenji ang kanyang karanasan sa Manila kung saan natutunan niya ang ilang salitang Tagalog. Si Annalyn naman, nagbahagi ng kanyang mga struggle bilang OFW, homesickness, pagod, pero natutunan niyang magpakatatag. Para kay Yvette, ramdam niya ang koneksyon. Isang Pinay na nag-a-adjust, isang kapwa OFW na matagal nang nakalubog sa sistema, at isang Hapon na bukas sa kultura ng mga dayuhan. Napansin ni Yvette na mahal ang pamasahe at pagkain sa Kyoto. Isang simpleng meal ay nasa 1,000 yen to 1,500 yen na 400 pesos to 600 pesos. Kahit masaya ang biyahe, naisip niya na kailangan pa ring mag-budget. Hindi pwedeng palaging gumala. Natutunan niyang magdala ng maliit na notebook para isulat ang mga bagong Nihongo words na naririnig niya. Habang naglalakad sila sa Fushimi Inari Shrine, biglang sinabi ni Kenji kay Yvette, "Alam mo, ang tapang mo. Hindi madali ang iniwan ng pamilya para magtrabaho dito. Pero nakikita ko, kaya mo." Para kay Yvette, iyon ang unang pagkakataon na may Hapon na nagbigay ng personal na papuri sa kanyang sakripisyo. Naramdaman niyang hindi siya invisible, may nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. Pagkatapos ng biyahe, matapos ang masayang weekend trip sa Kyoto, kasama sina Annalyn at Kenji, bumalik si Yvette sa Nagoya na may bagong pananaw. Ramdam niya ang inspirasyon mula sa mga tradisyon at tanawin na nakita niya. Ngunit, kasabay nito ay bumungad ang mas seryosong hamon sa kanyang trabaho. Sa factory, pagbalik niya, inassign siya sa mas komplikadong linya ng produksyon, pag-i-inspect ng microchips na kailangan ng masusing mata at tiyaga. Ang supervisor ay mas mahigpit, lalo na't ang mga produkto ay para sa global export. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking problema. Unti-unti na siyang nakakaintindi ng Nihongo, kaya mas nakakapag-usap na siya sa mga katrabaho. Natutunan niyang gumamit ng simpleng Nihongo phrases tulad ng Daijobu, "It's okay," at "Ganbate," "Do your best." Sa dormitory, pagbabago sa routine. Dahil sa mas mabigat na trabaho, mas maaga siyang natutulog. Si Annalyn ang madalas niyang kausap tuwing gabi. Nagkwekwento sila tungkol sa pamilya sa Pilipinas at minsan ay nagluluto ng sinigang gamit ang mga gulay na nabibili sa Filipino store. Kahit masaya ang biyahe nila sa Kyoto, bumabalik pa rin ang lungkot tuwing naiisip niya ang pamilya sa Baguio. Mga nadiskubre, pamumuhay ng Hapon. Napalsim niya na kahit pagod ang mga tao sa trabaho, hindi sila nagrereklamo. Tahimik lang pero disiplinado. Sa Baguio, sanay siya sa masayang usapan kahit sa gitna ng trabaho. Dito, mas seryoso at tahimik ang lahat. Mas lalo niyang na-appreciate ang train system. Walang delay, walang traffic. Sa Pilipinas, madalas siyang nai-stress sa jeep at bus. Dahil sa mas mataas na gastos sa pagkain at pamasahe, nahihirapan siyang magtabi ng pera. Nagsimula siyang makaramdam ng pananakit ng likod dahil sa paulit-ulit na gawain sa factory. Kailangan niyang masanay sa malamig na panahon, lalo na't papanapit na ang winter. Isang araw, habang nasa trabaho, napansin ng supervisor ang sipag ni Yvette. Kahit hindi pa siya perpekto sa Nihongo, nakikita ang kanyang determinasyon. Inalok siya ng supervisor na sumali sa isang training program para sa mga foreign workers. Para kay Yvette, ito ay isang malaking oportunidad.
Hindi lang para sa trabaho, kundi para mas makilala ang kultura ng Japan at mas mapalawak ang kanyang kakayahan. Kasama sa training ang mas malalim na pag-aaral ng Nihongo. Natutunan niya ang mga mahalagang salita sa workplace tulad ng shigoto, trabaho, kensa, inspection, at anzen, safety. Tinuruan sila ng mas advanced na proseso ng quality control at paggamit ng mga makina. May mga session tungkol sa Japanese etiquette, paano yumuko bilang tanda ng respeto, paano makipag-usap ng maayos sa boss, at paano makisama sa team. Nakilala niya ang iba mula Indonesia at Vietnam. Doon niya naramdaman na hindi lang mga Pilipino ang dumadaan sa parehong hamon. Napansin niya na kahit iba-iba ang lahi, lahat ay nagkakaisa sa pagsunod sa sistema ng Japan. Sa Pilipinas, mas madalas ang casual na pakikitungo sa boss. Dito, mas formal at may hierarchy. Sa dormitory, tuwing gabi, nag-aaral siya ng Nihongo kasama si Annalyn. Gumagamit sila ng flashcards at line dictionary app. Mas lalo silang naging malapit. Si Annalyn ang nagsilbing ate na nagbibigay ng payo kung paano mag-budget at mag-adjust. Mga hamon. Bukod sa trabaho, kailangan pa niyang mag-aral. Minsan, halos wala na siyang oras para sa sarili. Naiisip niya ang pamilya sa Baguio. Mas mahal ang pamasahe papunta sa training center, kaya mas nagtitipid siya sa pagkain. Sa Japan, ang oras ay sagrado. Kung 9 a.m. ang simula ng training, lahat ay dapat nasa loob ng 8:50 a.m. Mahigpit ang safety protocol sa factory. Helmet, gloves, at mask ay laging required. Napansin niya na ang mga Hapon ay mahilig sa simpleng libangan tulad ng pagbabasa ng mangga at pagpunta sa sento o public bath. Sa kalagitnaan ng training, lumapit si Kenji kay Ibeth at sinabing, "Kung gusto mong mas mabilis matuto ng Nihongo, pwede kitang turuan tuwing weekend." Para kay Ibeth, ito ay hindi lang dagdag na kaalaman, kundi pagkakataon na mas makilala si Kenji at mas lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Tuwing weekend, sinasamahan ni Kenji si Ibeth sa pag-aaral ng Nihongo. Hindi ito formal na klase, kundi simpleng bonding sa cafe o park. Ang style ng pagtuturo. Ginagamit ni Kenji ang mga simpleng salita sa pang-araw-araw na sitwasyon. Halimbawa, kapag bumibili sila ng pagkain, tinuturuan niya si Ibeth ng tamang pagbati at pakikipag-usap sa cashier. Napansin ni Ibeth na mas mabilis siyang natututo kapag ginagamit niya agad ang mga salita sa totoong sitwasyon. Pag-weekend activities. Madalas silang pumunta sa mga cafe sa Nagoya. Namangha si Ibeth sa kakaibang kultura ng kape. May themed cafes, cat cafes, at manga cafes. Sa Shirakawa Park, naglalakad sila habang nag-uusap. Para kay Ibeth, parang therapy ang katahimikan ng paligid. Natikman niya ang takoyaki at okonomiyaki. Sa Pilipinas, sanay siya sa fishball at kwek-kwek, kaya natuwa siya sa pagkakaiba ng street food culture. Sa Japan, mas formal at mahigpit ang pakikipag-uusap. Sa Pilipinas, mas casual at mas madaldal. Sa Japan, simple at tahimik ang libangan. Sa Pilipinas, mas masaya at maingay. Videoke, fiesta, at barangay events. Sa Japan, malinis at organisado ang mga parke. Sa Pilipinas, mas masigla at puno ng tao, pero hindi gaon kadisiplinado. Kahit masaya ang bonding, naiisip ni Ibeth ang gastos. Ang isang simpleng cafe visit ay nasa 600 yen to 800 yen, 240 pesos to 320 pesos. Tuwing weekend, naiisip niya ang pamilya sa Baguio, lalo na ang bonding nila tuwing linggo sa Burnham Park. Natutunan niyang magdala ng maliit na notebook para isulat ang mga bagong Nihongo words na natutunan niya kay Kenji. Isang gabi, matapos ang kanilang pag-aaral, biglang sinabi ni Kenji, "Ibeth, hindi lang ako nagtuturo ng Nihongo. Gusto kong mas makilala ka pa." Nagulat si Ibeth. Hindi niya alam kung simpleng pagkakaibigan lang ang nais ni Kenji o may mas malalim na damdamin. Para kay Ibeth, ito ang simula ng isang bagong yugto, isang posibilidad ng love life sa gitna ng kanyang OFW journey. Weekend trip sa mas malalayong lugar. Matapos ang ilang linggo ng training at bonding, inimbitahan muli ni Kenji sina Ibeth at Annalyn na magpunta sa Takayama,
isang lungsod malapit sa Nagoya na kilala sa preserved Edo period streets. Sumakay sila ng tren papunta sa Takayama. Habang nasa biyahe, namangha si Beth sa tanawin ng bundok at ilog. Parang Baguio, pero mas disiplinado at mas tahimik. Nakita niya ang mga lumang bahay na gawa sa kahoy, mga tindahan ng sake at mga artisan shops. Para kay Beth, parang bumalik siya sa nakaraan. Natikman niya ang Hida beef, isang specialty ng lugar. Sa Pilipinas, sanay siya sa tapa at longganisa, pero dito, mas malambot at mas flavorful ang karne. Nabanggit ni Kenji ang Takayama Matsuri, isa sa pinakamagandang festival sa Japan. May mga floats na gawa sa kahoy at masalimuot na dekorasyon. Sa Pilipinas, ang fiesta ay mas maingay, mas masaya, at puno ng sayawan at kantahan. Sa Japan, mas tahimik, mas organisado, pero parehong may diwa ng komunidad. Natutunan ni Beth na ang mga Hapon ay may malalim na respeto sa kasaysayan. Kahit modernisado na ang bansa, pinapahalagahan pa rin ang lumang kultura. Habang naglalakad sila sa lumang kalye ng Takayana, napansin ni Beth ang kakaibang tingin ni Kenji. Hindi ito tulad ng simpleng pagkakaibigan. Beth, iba ang tapang mo. Ang hirap ng pinili mong landas pero nakikita ko ang lakas mo. Puri ni Kenji. Napangiti siya pero ramdam niya ang halo ng kaba at saya. Hindi niya alam kung handa siyang pumasok sa love life habang nasa gitna ng kanyang OFW journey. Mahal ang biyahe at pagkain, naisip ni Beth na hindi pwedeng palaging gumala. Kailangan pa ring magtabi ng pera para sa pamilya. Habang nakikita niya ang mga lumang bahay, naaalala niya ang lumang bahay nila sa Baguio na gawa sa kahoy. Mas lalo niyang naramdaman ang pangangailangan na balansehin ang trabaho, pag-aaral, at personal na buhay. Sa uling gabi ng kanilang trip, habang nakaupo sila sa isang maliit na kafe, biglang sinabi ni Kenji, Beth, gusto kong ipagpatuli ang pagkakaibigan natin, pero sana higit pa doon. Para kay Beth, ito ang unang pagkakataon na harapin ng posibilidad ng pag-ibig sa Japan, isang bagay na hindi niya inaasahan sa kanyang OFW journey. Matapos ang biyahe sa Takayama, bumalik si Beth sa Nagoya na may halong soya at kaba. Masaya siya sa mga bagong karanasan, ngunit naiiba na ang kanyang pakiramdam. May bagong emosyon na unti-unting umuusbong dahil kay Kenji. Sa factory, mas seryoso na ang trabaho. Inassign siya sa mas mahigpit na quality control section. Kailangan niyang mag-check ng daan-daang microchips bawat araw. Napansin niyang supervisor ang kanyang sipag at pagiging mas maingat. Kahit pagod, hindi siya sumusuko. Sa dormitory, ikinuwento niya kay Annalyn ang sinabi ni Kenji. Napangiti si Annalyn at sinabing, baka ito na ang simula ng love story mo dito. Kahit may bagong hilig, hindi pa rin nawawala ang lungkot. Naiisip niya ang pamilya sa Baguio. Mas lalo niyang naintindihan ang disiplina ng mga tao. Walang nagrereklamo kahit mahaba ang pila. Lahat ay tahimik at maayos. Sa Baguio, mas masigla at mas maingay ang mga tao. Dito, mas reserved at mas formal. Mas natututo siyang gumamit ng Nihongo sa araw-araw. Unti-unti, nagiging natural na sa kanya ang mga simpleng salita. Nagsimula siyang mag-exercise tuwing umaga para hindi sumakit ang likod. Nag-adjust siya. Kailangan niyang balansehin ang trabaho, pag-aaral, at ang bagong emosyon na nararamdaman. Isang gabi, matapos ang trabaho, nag-text si Kenji. Beth, gusto kong makilala ang pamilya mo kahit sa kwento lang. Maari mo ba ikwento sa akin? Para kay Beth, ito ay hindi lang simpleng tanong. Ramdam niya ang sinseridad ni Kenji. Isang Hapon na nais makilala ang kanyang pinagmulan, ang kanyang ugat at ang kanyang pamilya sa Baguio. Matapos ang mahabang araw sa factory, nagkita sina Beth at Kenji sa isang cafe. Doon nagsimula ang mas personal na usapan. Tinanong ni Kenji si Beth tukol sa kanyang pamilya sa Baguio. Ikinuwento ni Beth na ang tatay niya ay magsasaka ng gulay sa Benguet. Ang nanay niya naman ay mananahi na uniforme at nagtitinda ng strawberry jam. At ang mga kapatid niya ay nagsusumikap sa kani-kanilang landas. Namangha si Kenji sa kwento ng simpleng pamumuhay sa Baguio. Sinabi niya na sa Japan, bihira na ang mga pamilya na sabay-sabay kumakain dahil sa busy na trabaho. Naaalala niya ang mga linggo sa Burnham Park kung saan sabay-sabay silang kumakain ng adobo at sinigang. Sa Japan, mas tahimik at individualistic ang lifestyle. Sa Pilipinas, mas bukas sa mga tao sa emosyon.
Sa Japan, mas reserved at mas formal. Naisip ni Ebeth na kahit malayo siya, ang pamilya ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap. Sa Japan, ang respeto ay pinapakita sa pamamagitan ng pagyuko. Sa Pilipinas, mas madalas sa yakap at tawanan. Natutunan niyang ipaliwanag ang kultura ng Pilipinas sa simpleng Nihongo gamit ang mga salitang natutunan niya sa training. Sa dormitory pag-uwi niya, ikinuwento niya kay Annalyn ang naging usapan nila ni Kenji. Napangiti si Annalyn at sinabing, "Nakakatuwa na may Hapon na interesado sa kultura natin, hindi lahat ganoon." Sa huling bahagi ng kanilang pag-uusap, biglang sinabi ni Kenji, "Ebeth, balang araw gusto kong makita ang Baguio. Gusto kong maranasan ang buhay na ikinuwento mo." Para kay Ebeth, ito ay hindi lang simpleng curiosity. Ramdam niya ang sinseridad ni Kenji. Isang tanda na mas lumalalim ang kanilang koneksyon, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang tao mula sa magkaibang mundo na nagtatagpo sa iisang kwento. Matapos ang ilang linggo ng bonding at pag-aaral ng Nihongo, inimbitahan ni Kenji sina Ebeth at Annalyn na bumisita sa bahay ng kanyang pamilya sa Nagoya. Para kay Ebeth, ito ang unang pagkakataon na makapasok sa isang tradisyonal na Japanese household, isang karanasang puno ng kaba at excitement. Pagpasok pa lang, agad silang pinahubad ng sapatos at binigyan ng indoor sleepers. Para kay Ebeth, kakaiba ito dahil sa Pilipinas, madalas nakapagsapatos kahit sa loob ng bahay. Namangha siya sa tatami room o sa sahig na gawa sa tatami mats at sa mababang mesa kung saan sila kumain. Nakita rin niya ang shoji o paper sliding doors na nagbibigay ng natural na liwanag. Sa Pilipinas, sanay siya sa kahoy o bakal na pintuan. Pagkain. Inihain ng pamilya ni Kenji ang simpleng hapunan, miso soup, grilled fish, rice at pickled vegetables. Napansin ni Ebeth na bawat pagkain ay may tamang portion, walang sobra. Sa Pilipinas, mas malaki ang serving at mas masaya ang kainan. Natutunan niya na bago kumain dapat magsabi ng "itadakimasu" o "I humbly receive this food" at pagkatapos ay "gochiso-sama deshita" o "be thank you for the meal." Nagtanong ang ina ni Kenji ng tungkol sa pamilya ni Ebeth sa Baguio. Ikinuwento niya ang buhay ng kanyang ama bilang magsasaka at ng kanyang ina bilang mananahi. Ikinuwento naman ng ama ni Kenji ang kasaysayan ng kanilang pamilya sa Nagoya, kung paano sila nakaligtas sa hirap matapos ang World War II. Nakita ni Beth ang pagkakapareho. Parehong nagsusumikap ang mga pamilya kahit magkaiba ang kultura. Nahihirapan pa rin si Ebeth sa mas malalim na Nihongo, pero tinutulungan siya ni Kenji na magpaliwanag. Habang kumakain, naalala niya ang hapunan nila sa Baguio, adobo, sinigang at tawanan ng pamilya. Natutunan niyang maging mas maingat sa kilos, mas tahimik at mas magalang. Pagkatapos ng hapunan, biglang sinabi ng ina ni Kenji, "Ebeth, sana bumalik ka ulit. Gusto naming mas makilala ka pa." Para kay Ebeth, ito ay isang malaking bagay. Hindi lang siya tinanggap bilang bisita, kundi bilang kaibigan ng pamilya. Ramdam niya ang init ng pagtanggap, isang bagay na hindi niya inaasahan sa bansang akala niya ay puro formalidad at distansya. Habang papalapit ang Disyembre, naramdaman ni Ebeth ang unti-unting pagbabago ng klima sa Nagoya. Mula sa malamig na simoy ng autumn, biglang bumagsak ang temperatura sa single digits. Para sa kanya, nagahing sa Baguio, sanay siya sa malamig na hangin, pero ibang klase ang winter sa Japan. Mas matindi, mas nakakayanig ng buto. Isang umaga, pagkagising niya, nakita niyang puti ang paligid. Ang bubong ng dormitory, ang kalsada at ang mga puno ay balot ng niebe. Para kay Ebeth, parang panaginip dahil sa Pilipinas hindi niya naranasan ang ganito. Kailangan niyang bumili ng winter coat, gloves at scarf. Natutunan niyang gumamit ng kotatsu, mesa na may heater at kumot sa dormitory para labanan ang lamig. Sa trabaho, mas mahirap magtrabaho sa malamig na panahon. Kahit may heater sa loob, ramdam pa rin ang lamig sa kamay. Napansin niya na ang mga Hapon ay sanay na sanay sa ganitong klima. Walang reklamo, tuloy-tuloy ang trabaho. Mas naging malapit siya sa mga katrabaho dahil sabay-sabay silang nagkakape tuwing break para magpainit. Ang illumination events.
Dinala siya ni Annalyn sa winter illumination sa Nabana no Sato, isang sikat na park malapit sa Nagoya. Namangha siya sa milyon-milyong ilaw na bumubuo ng mga tanawin at tunnel of lights. Sa Baguio, sanay siya sa Christmas lights sa Session Road at Burnham Park. Pero dito, mas grandioso, mas organisado at mas tahimik ang mga tao habang namamangha sa ilaw. Natikman niya ang oden or Japanese winter stew na may radish, boiled egg at fish cakes. Naalala niya ang simpleng nilagang baka ng nanay niya sa Pilipinas. Nagsimula siyang magkasakit dahil sa lamig. Kailangan niyang mag-ingat at uminom ng vitamins. Mahal ang winter clothes. Kailangan niyang magtabi ng pera para sa essentials. Tuwing Pasko, mas lalo niyang namimiss ang pamilya. Sa Japan, mas simple ang Christmas celebration, samantalang sa Pilipinas, mas masaya at mas maingay. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Kenji sa ilalim ng mga Christmas lights, biglang sinabi ni Kenji, "Beth, gusto kong ipakita sa iyo ang tunay na Japan, hindi lang sa trabaho o pasyalan. Sana makita mo rin ang sarili mo dito, hindi lang bilang dayuhan." Para kay Beth, ito ay isang hamon at paanyaya, isang pagkakataon na mas lumalim ang kanyang paglalakbay, hindi lang bilang OFW, kundi bilang isang tao na natututo at nag-a-adjust sa bagong mundo. Para kay Beth, ang Pasko sa Japan ay ibang-iba sa nakasanayan niya sa Baguio. Sa Pilipinas, ang Pasko ay maingay, puno ng misa, Noche Buena at handaan. Dito sa Japan, mas simple. Mas nakatuon sa mga couples at friends kesa sa pamilya. Natikman niya ang sikat na Christmas fried chicken at strawberry shortcake na tradisyonal na pagkain tuwing Pasko sa Japan. Naalala niya ang adobo, hamon, at bibingka ng kanilang Noche Buena sa Pilipinas. Habang kumakain ng simpleng cake, naalala niya ang tawanan ng pamilya tuwing Pasko. Ramdam niya ang lungkot, ngunit pinilit niya ngumiti. Sa Japan, ang bagong taon o Shogetsu ang pinakamahalagang holiday. Nakita niya ang mga tao na pumupunta sa shrine para magdasal ng magandang kapalaran. Natikman niya ang osechi ryori, special na pagkanin na nakalagay sa kahon, bawat dish ay may simbolo ng swerte. Sa Pilipinas, ang bagong taon ay maingay, puno ng paputok, torotot, at medianoche. Dito, mas tahimik, mas solemn, at mas tradisyonal. Nakisama siya sa Filipino community sa Nagoya. Nag-organize sila ng simpleng Noche Buena gamit ang adobo, pansit, at lechon manok. Sa banding nila niya naramdaman ang init ng pagiging Pinoy kahit nasa ibang bansa. Si Annalyn ang nagpasimuno ng handaan at siya ang nagbigay ng lakas ng loob kay Beth na huwag malungkot. Mas mahal ang pagkain tuwing holiday season. Kailangan niyang magtipid para makapagpadala pa rin ng pera sa pamilya. Mas matindi ang lungkot tuwing Pasko at Bagong Taon. Naisip niya ang fireworks sa Baguio at ang sabay-sabay na pagkain ng pamilya. Natutunan niyang tanggapin na iba ang kultura ng Japan, ngunit pwede pa ring maging masaya sa sariling paraan. Sa bisperas ng Bagong Taon, habang nasa shrine sila ni Kenji, biglang sinabi nito, "Beth, sana sa Bagong Taon, mas makita mo ang sarili mo dito, hindi lang bilang OFW, kundi bilang bahagi ng Japan." Para kay Beth, iyon ay isang paanyaya na mas yakapin ang bagong buhay kahit mahirap, kahit malayo sa pamilya. Matapos ang tahimik at makabuluhang selebrasyon ng Bagong Taon sa Japan, nagsimula ang panibagong yugto sa buhay ni Beth. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad bilang OFW. Kasabay nito ay ang pagusbong ng mga bagong pangarap. Sa factory, mas seryoso na ang trabaho. Inassign siya sa isang linya na may mas mataas na production quota. Kailangan niyang magtrabaho ng mas mabilis at mas maingat. Nakita niya na ang mga Hapon ay hindi nagbabago ng disiplina kahit holiday season. Walang palya ang sistema, walang reklamo. Sa kanyang mga bagong pangarap, nais niya makapagpadala ng mas malaking halaga sa Baguio para matulungan ng tatay sa bukid at ang nanay sa pananahi. Nais niyang mag-ipon para makapag-aral ng mas mataas na kurso sa business o language training.
Nais niya makapagpatayo ng maliit na negosyo sa Pilipinas balang araw, isang sari-sari store o cafe na magbibigay ng dagdag na kita sa pamilya. Sa dormitory, sa bonding nila ni Annalyn, pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap. Si Annalyn ay nais makapagpatayo ng bahay sa Pampanga. Si Ibeth naman ay nais makapagpatayo ng negosyo sa Baguio. Mas lalo niyang namiss ang pamilya tuwing naiisip ang kanilang simpleng buhay. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa kanya ang dahilan ng kanyang sakripisyo. Mas mahirap magtabi ng pera dahil sa mataas na gastos sa pamasahe at pagkain. Kailangan niya mag-ingat sa lamig ng winter. Nagsimula siyang mag-jogging tuwing umaga para lumakas ang resistensya. Kailangan niyang balansein ang trabaho, pag-aaral ng Nihongo at ang emosyonal na koneksyon kay Kenji. Isang gabi, matapos ang trabaho, nagkita sila ni Kenji. Biglang sinabi nito, "Ibeth, kung may pangarap ka, tutulungan kitang magplano. Hindi ka nag-iisa." Para kay Ibeth, iyon ay hindi lang simpleng salita. Ramdam niya ang suporta, isang bagay na nagbibigay ng lakas sa kanya na ipagpatuloy ang laban, kahit malayo sa pamilya, kahit mahirap ang buhay sa Japan. Isang araw, habang nasa production line, nagkaroon ng aberya. Nagkamali ang isa sa mga foreign workers sa paglalagay ng parts at naapektuhan ang buong batch ng produkto. Mahigpit ang naging tono ng supervisor at lahat ng foreign workers ay pinatawag. Kahit hindi si Ibeth ang nagkamali, nadamay siya dahil bahagi siya ng team. Ramdam niya ang bigat ng pananagutan. Pagharap sa hamon. Pinili ni Ibeth na huwag magturo ng kasalanan. Sa halip, tinulungan niya ang katrabaho na mag-ayos ng proseso. Napansin niya na sa Japan, ang pagkakamali ay hindi lang personal, responsibilidad ng buong grupo. Sa Baguio, mas madalas na tinutukoy kung sino ang nagkamali. Dito, mas kolektibo ang pananagutan. Ramdam niya ang pressure. Kung hindi maayos ang sitwasyon, maaaring mawalan sila ng tiwala ng supervisor. Naiisip niya ang pamilya sa Baguio, kung paano sila nagtutulungan sa bukid kapag may problema. Pinilit niyang maging matatag dahil alam niyang ang bawat pagsubok ay bahagi ng kanyang OFW journey. Sa Japan, mahalaga ang pagtutulungan o teamwork. Hindi pwedeng mag-isa. Natutunan niyang mas maging maingat sa bawat detalye ng trabaho. Mas nagsikap siyang gumamit ng Nihongo para mas malinaw ang pakikipag-usap sa supervisor at mga katrabaho. Pagkatapos ng insidente, nilapitan siya ng supervisor at sinabing, "Ibeth, nakita ko ang sipag mo at ang paraan ng pagtulong sa team. Maganda ang attitude mo." Para kay Ibeth, iyon ay isang malaking bagay. Kahit may aberya, nakita ng supervisor ang kanyang determinasyon at pakikisama. Isang hakbang patungo sa mas matibay na tiwala at respeto sa kanya bilang OFW. Matapos ang aberya sa factory, nakaramdam si Yvette ng bigat sa loob. Kahit nakimilala ng supervisor ang kanyang sipag, ramdam pa rin niya ang pressure ng trabaho. Kaya't nagpasya siyang mas lumapit sa komunidad ng mga Pinoy sa Nagoya upang makahanap ng lakas ng loob. Sa Filipino community, dumalo siya sa isang simpleng salusalo na inorganisa ng mga kapwa OFW. May adobo, pansit at lechon manok makarang nasa Pilipinas. Doon niya nakilala ang iba pang OFW, may nurse, caregiver at factory worker. Ikinuwento nila ang kanilang karanasan at doon niya naramdaman na hindi siya nag-iisa dito. Natutunan niya na ang komunidad ay nagsisilbing pamilya sa malayong bansa. Kapag may problema, sila ang sandalan. Sa Pilipinas, ang mga handaan ay mas maingay at mas masigla. Dito, mas simple, pero ramdam pa rin ang init ng samahan. Sa Japan, mas tahimik at reserved ang mga tao. Sa Filipino community, bumabalik ang saya at tawanan na nakasanayan niya sa Baguio. Kahit masaya ang gathering, hindi pa rin nawawala ang lungkot tuwing naiisip niya ang pamilya. Kailangan niyang magtipid, kaya't hindi siya palaging nakakasama sa lahat ng events. Natutunan niyang balansehin ang oras sa trabaho, pag-aaral, at pakikisama sa komunidad. Sa huling bahagi ng salusalo, lumapit si Annalyn kay Yvette at sinabing, "Alam mo, kahit mahirap, mas gagaan ang pakiramdam kapag may kasama ka. Hindi tayo nag-iisa dito." Para kay Yvette, iyon ay isang paalala na ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa sakripisyo, kundi tungkol din sa pagkakaisa at suporta mula sa kapwa. Matapos ang mga simpleng salusalo, inimbitahan si Ibeth at Annalyn sa isang mas malaking event ng Filipino community sa Nagoya, isang Filipino fiesta na gaganapin sa isang hall.
Para kay Beth, ito ang unang pagkakataon na makadalo sa ganitong kalaking pagtitipon sa Japan. Sa decorations, may banderitas, Filipino music, at mga booth na nagbebenta ng Pinoy food. May food stalls, may adobo, sinigang, lechon, pansit at halo-halo. Para kay Beth, parang nasa Pilipinas siya. May sayawan, kantahan at cultural presentations mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Si Annalyn ang nagpakilala kay Beth sa mas maraming OFW. Nakilala niya ang mga nurse, caregiver at factory workers na galing sa iba't ibang probinsya. Doon niya naramdaman ang lakas ng komunidad. Kahit malayo sa Pilipinas, nagiging pamilya ang bawat isa. Sumama rin si Kenji, curious sa kultura ng mga Pinoy. Namangha siya sa kasayahan at pagiging bukas ng lahat. Sinabi ni Kenji kay Beth, iba ang saya ng mga Pilipino. Kahit malayo, dala niyo pa rin ang fiesta spirit. Naalala ni Beth ang mga fiesta sa Baguio. Mas maingay, mas masigla, pero parehong puno ng komunidad at pagkakaisa. Sa Japan, mas tahimik at organisado ang mga events. Sa Pilipinas, mas masaya at mas spontaneous. Kahit masaya ang fiesta, naalala niya ang pamilya sa Baguio. Naisip niya kung gaano kasaya sana kung kasama sila. Gumastos siya para sa pagkain at pamasahe, pero naisip niyang sulit dahil sa saya at bonding. Natutunan niyang balansehin ang oras sa trabaho, komunidad at personal na buhay. Sa huling bahagi ng fiesta, may naganap na cultural exchange program kung saan inimbitahan ng ilang Japanese guests na sumali sa sayawan at kantahan. Nakita ni Beth si Kenji na sumayaw ng tinikling kasama ang mga Pinoy. Para kay Beth, iyon ay isang makasaysayang sandali, isang Hapon na bukas sa kultura ng mga Pilipino at isang Pinay na natututo ng kultura ng Japan. Ramdam niya ang tunay na diwa ng pagkakaibigan at pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng lahi. Matapos ang piyesta ng Filipino community, nagkita sina Beth at Kenji sa isang cafe. Ramdam ni Beth na may mas seryosong nais sabihing si Kenji. Beth, matagal na kitang nakakasama. Nais kong malaman, ano ang pangarap mo dito sa Japan at sa Pilipinas? Napaisip siya. Ang pangarap niya ay makapag-ipon para sa pamilya, makapagpatayo ng negosyo sa Baguio at balang araw ay makabalik ng may daladalang tagumpay. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang bigat ng pagiging OFW. Ang sakripisyo, ang homesickness, at ang pressure ng trabaho. Sinabi ni Kenji na handa siyang tumulong, kahit sa simple paraan upang matupad ang mga pangarap ni Beth. Sa Japan, mas nakatuon ang mga tao sa personal na tagumpay at career. Sa Pilipinas, mas nakatuon sa pamilya at komunidad. Nakita ni Beth na kahit magkaiba ang kultura, pareho ang halaga ng pangarap at pagsusumikap. Nais niyang magtabi ng mas malaking halaga, ngunit mahirap dahil sa mataas na gastos. Mas lalo niyang na-miss ang pamilya tuwing naihisip ang kinabukasan. Kailangan niyang balansehin ang trabaho, pag-aaral, komunidad, at ang emosyonal na koneksyon kay Kenji. Sa huling bahagi ng kanilang pag-uusap, biglang sinabi ni Kenji, Beth, kung balang araw babalik ka sa Pilipinas, gusto kong makita ang Baguio. Gusto kong maranasan ang buhay na ikinuwento mo. Para kay Beth, iyon ay hindi lang simpleng curiosity. Ramdam niya ang sinseridad ni Kenji. Isang tanda na mas lumalalim ang kanilang koneksyon at maaaring maging bahagi ng kanyang pangarap ang isang taong mula sa ibang kultura. Habang mas lumalalim ang pagkakaibigan at emosyon ni Beth at Kenji, nagsimula ring lumitaw ang mga hamon. Sanay si Kenji sa tahimik, organisado at planadong pamumuhay. Si Beth naman ay galing siya sa mas masigla at mas spontaneous na kultura ng Pilipinas. Minsan, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Si Kenji ay nais ng maayos na plano para sa bawat lakad, samantalang si Beth ay mas sanay sa biglaan at masayang bonding. Ang kanilang oras at priorities. Dahil engineer si Kenji, madalas siyang abala at nakatuon sa trabaho. Bilang OFW, si Beth naman ay mahaba ang oras sa factory at training. Minsan, hindi sila nagkikita dahil sa conflict ng kanilang schedule.
Naisip ni Yvette kung tama bang pumasok sa isang relasyon habang nasa gitna ng kanyang OFW journey. Sinabi ni Kenji na handa siyang mag-adjust nung nginitramdam ni Yvette ang bigat ng cultural gap. Kung mahalaga siya sa iyo, matututo kayong mag-adjust. Pero wag mong kalimutan ang pangarap mo. Payo ni Annalyn. Sa Pilipinas, mas bukas ang mga tao sa emosyon, mas expressive at mas madalas ang bonding ng pamilya at magkaibigan. Sa Japan, mas reserved, mas nakatuon sa trabaho at mas limitado ang oras para sa personal na buhay. Isang gabi, matapos ang mahabang shift, nakita sila ni Kenji. Sinabi nito, "Yvette, alam kong mahirap, pero kung gusto mo, lalaban tayo. Hindi ko nais na maging hadlang sa pangarap mo." Para kay Yvette, iyon ay isang mahalagang sandali. Ramdam niya na kahit may pagkakaiba sa kultura at oras, may posibilidad na magtagumpay ang kanilang relasyon kung pareho silang handang mag-adjust at magtiwala. Matapos ang ilang linggo ng trabaho at training, nagpasya sina Yvette at Kenji na magpunta sa Osaka para makapagpahinga at mas makilala ang isa't isa sa bagong setting. Sa kanilang paglalakbay, sumakay sila ng Shinkansen mula Nagoya. Para kay Yvette, nakakamangha ang bilis at ginhawa ng tren, ibang-iba sa biyahe ng bus mula Baguio papuntang Maynila. Sa unang stop, Dotonbori, ang sikat na distrito ng kakaibang pagkain at ilaw. Namangha si Yvette sa makukulay na signboards at sa dami ng tao. Natikman nila ang takoyaki at kushikatsu. Naaalala ni Yvette ang fishbowl at barbecue sa Session Road. Sa Pilipinas, mas masaya at maingay ang street food culture. Sa Osaka, mas mabilis, mas organisado, pero parehong masarap. Nakita niya ang kakaibang energy ng Osaka. Mas masigla kaysa Nagoya, mas bukas ang mga tao. Dahil sa dami ng tao at ingay, medyo nasa stress si Kenji. Sanay siya sa mas tahimik na lugar. Si Yvette naman ay nasisiyahan sa kasayahan ng Osaka. Nagkaroon sila ng maliit na tampuhan. Si Kenji ay nais umupo sa cafe para magpahinga, samantalang si Yvette ay nais maglibot pa. Sa huli, nag-usap sila. Natutunan nilang mag-adjust. Si Yvette ay pumayag na magpahinga muna at si Kenji ay sumama rin sa kanya sa paglibot pagkatapos. Mahal ang biyahe at pagkain sa Osaka. Kailangan ni Yvette na magtipid para hindi maapektuhan ang kanyang ipon. Habang naglalakad sa makukulay na kalye, naaalala niya ang Pasko sa Baguio. Mas simple pero puno ng init ng pamilya. Mas lalo niyang naintindihan na ang relasyon ay nangangailangan ng kompromiso at pag-unawa. Sa huling gabi ng kanilang trip, habang nakatingin sila sa ilaw ng Dotonbori Canal, biglang sinabi ni Kenji, "Yvette, kahit magkaiba tayo, gusto kong subukan. Ang mahalaga, magkasama tayo." Para kay Yvette, iyon ay isang mahalagang sandali. Isang kumpirmasyon na kahit may cultural gap, may posibilidad na magtagumpay ang kanilang relasyon kung pareho silang handang mag-adjust. Matapos ang masayang biyahe, bumalik sina Yvette at Kenji sa Nagoya. Ngunit, sa halip na gumaan ang pakihamdam, mas naging mabigat ang isip ni Yvette. Sa Osaka, nakita niya ang saya at posibilidad ng bagong buhay. Ngunit sa factory, bumabalik ang realidad. Mahabang oras, paulit-ulit na gawain at pressure ng trabaho. Naisip niya, hanggang kailan ako dito sa Japan? Hanggang kailan ko kakayanin ng ganitong buhay? Sa factory, mas mabigat na ang quota. Pagbalik niya, mas mataas ang production target. Ramdam niya ang pagod at pressure. Mas naging malapit siya sa mga katrabaho. Ngunit, ramdam pa rin ang distansya ng kultura. Ang supervisor's note para sa kanya? Pinuri siya sa kanyang sipag, ngunit pinaalahanan na mas magiging mahirap ang susunod na buwan. Sa dormitory, ikinwento niya ang kanyang pag-aalala. Sinabi ni Annalyn, normal lang na magtanong, pero isipin mo, bawat araw dito ay hakbang para sa pangarap mo. Mas lalo niyang namiss ang pamilya. Naiisip niya ang simpleng buhay sa Baguio. Mas mahirap, pero mas masaya at mas buo ang samahan. Kahit mas mataas ang sahod, mas mataas din ang gastos. Ramdam niya ang pagod sa katawan, lalo na sa likod at kamay. Nahahati ang puso niya.
sa pangarap para sa pamilya at sa posibilidad ng bagong buhay kasama si Kenji. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Kenji pauwi, biglang sinabi nito, "Ibeth, kung darating ang araw na kailangan mong pumili, Pilipinas or Japan, handa akong tanggapin ang desisyon mo. Pero sana, piliin mo rin ang sarili mong kaligayahan." Para kay Ibeth, iyon ay isang tanong na hindi niya agad masagot. Ngunit ramdam niya na darating ang panahon na kailangan niyang harapin ang pinakamalaking desisyon ng kanyang OFW journey. Dumating ang panahon na kinuusap si Ibeth ng kanyang supervisor tungkol sa posibilidad ng contract renewal. Ibeth, maganda ang performance mo. Kung nais mo, maaani kang mag-renew ng kontrata para sa isa pang taon, sabi ng kanilang supervisor. Napaisip siya ng malalim. Para sa kanya, ito ay malaking desisyon. Mananatili ba siya sa Japan o babalik sa Pilipinas? Kung magre-renew siya, mas marami siyang may papadala sa Baguio, ngunit mas matagal siyang malayo sa kanila. Nais niyang matuto pa ng Nihongo at mas lumalim ang kanyang karanasan. Ngunit ramdam niya rin ng pagod at homesickness. Para kay Kenji, kung mananatili siya, mas may pagkakataon silang palalimin ang kanilang relasyon. Ngunit kung uuwi siya, paano na ang kanilang koneksyon? Sa dormitory, ikinuwento niya ang dilema. Sinabi ni Annalyn, "Ibeth, nasa iyo ang desisyon, pero tandaan mo, ang bawat taon dito ay hakbang para sa pangarap mo." Mas lalo niyang namiss ang pamilya. Naiisip niya ang simpleng hapunan nila sa Baguio at ang tawanan tuwing gabi. Ramdam niya ang epekto ng mahabang oras sa factory. Kailangan niyang timbangin ang ipon laban sa gastos ng pananatili. Nahahati ang puso niya sa pangarap para sa pamilya, sa sarili at sa relasyon kay Kenji. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Kenji, biglang sinabi nito, "Ibeth, kung pipiliin mong mag-renew, masaya ako. Kung pipiliin mong umuwi, susuportahan pa rin kita. Ang mahalaga, piliin mo ang kaligayahan mo." Para kay Ibeth, iyon ay isang paalala na ang desisyon ay hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa kanyang buhay, pangarap at kaligayahan. Matapos ang alok ng kontrata renewal, nagpasya si Ibeth na magsulat ng online na liham para sa kanyang pamilya sa Baguio. Gumamit siya ng email at messenger app, mas mabilis at mas praktikal kaysa sa tradisyonal na sulat. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa factory, ang pressure ng trabaho, ang relasyon kay Kenji, at ang malaking tanong kung magre-renew ng kontrata o uuwi. Sinubukan ni Ibeth na kumonsulta sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Kung magre-renew ako ng kontrata, mas matagal akong malayo, pero mas marami akong may papadala. Ano ang mas mahalaga para sa atin ngayon? Ramdam niya ang bigat ng desisyon habang nagtatype ng mensahe. Umaasa siyang makakatulong ang payo ng pamilya sa kanyang pagdedesisyon. Habang nagsusulat online, naalala niya ang simpleng hapunan nila sa Baguio at ang tawa ng tuwing gabi. Sa dormitory, "Ibeth, tama ang ginawa mo. Ang pamilya ang makakatulong sa iyo para magdesisyon ng tama," payo ni Annalyn. Nagbigay din si Annalyn ng payo na huwag kakalimutan ang sariling kaligayahan sa gitna ng sakripisyo. Kahit pagod sa trabaho, pinilit niya mag-compose ng isang malinaw at taos-pusong email. Nais niyang ipaliwanag sa pamilya ang tunay na kalagayan ng kanyang budget. Kailangan niyang tanggapin na ang desisyon ay hindi madali at maaaring magbago ng direksyon ng kanyang buhay. Matapos niyang ipadala ang email, nakatanggap siya ng sagot mula sa kanyang ina. "Anak, kung saan ka mas masaya at mas ligtas, doon kami nakasuporta. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa." Para kay Ibeth, iyon ay isang paalala na ang pamilya ay laging nasa likod niya kahit gaano kalayo. "Anak, kung kaya mo pa, mag-renew ka. Ang bawat sakripisyo mo ay dagdag na ginhawa para sa atin. Pero kung pagod ka na, huwag mong kalimutan na mas mahalaga ang kalusugan at kaligayahan mo," mensahe ng kanyang nanay. "Kung magtatagal ka pa, mas makakatulong sa bukid at sa mga kapatid mo. Pero kung uuwi ka, masaya pa rin kami dahil makakasama ka," mensahe naman ng kanyang tatay. Nagpadala ng simpleng chat message ang kanyang mga kapatid. "Ate, kahit anong desisyon mo, proud kami sa iyo." Ramdam niya ang suporta at pagmamahal. Hindi siya pinipilit, kundi binibigyan ng kalayaan.
Naisip niya na ang desisyon ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa kanyang kalusugan at kaligayahan. Para kay Kenji, kung magre-renew siya, mas may pagkakataon silang palalimin ang kanilang relasyon. Sa dormitory, ikinuwento niya ang sagot ng pamilya. Napangiti si Annalyn at sinabing, "Ang ganda ng sagot nila. Ibig sabihin, kahit saan ka, hindi ka nag-iisa." Mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng desisyon, ngunit kasabay nito ay ang lakas ng loob na galing sa pamilya. Ramdam niya ang epekto ng mahahabang oras sa factory. Kailangan niyang timbangin ang ipon laban sa gastos ng pananatili. Nahati ang puso niya sa pangarap para sa pamilya, sa sarili, at sa relasyon kay Kenji. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Kenji, sinabi ni Yvette, "Kenji, malapit na ako magdesisyon. Hindi pa final pero gusto kong piliin ng landas na magbibigay ng ginhawa sa pamilya at kaligayahan sa sarili." Para kay Yvette, iyon ay unang hakbang. Hindi pa ang final na sagot, ngunit simula ng mas malinaw na direksyon sa kanyang OFW journey. Matapos ang mahabang pagninilay, mga online na liham at usapan kay Kenji at Annalyn, dumating ang araw na kailangan ng magpasya si Yvette. Sa factory office, tinawag siya ng supervisor upang sagutin ang offer ng kontrata renewal. Ramdam niya ang kaba, subalit kasabay nito ang lakas ng loob. "Magre-renew ako ng kontrata, hindi pa ako handang umuwi. Gusto kong mag-ipon pa para sa pamilya at gusto ko ring mas matuto pa dito sa Japan." Supervisor's response, ngumiti at sinabing, "Magandang desisyon, nais naming manatili ka." Pagkatapos ng meeting, agad siyang nagpadala ng email sa Baguio. Sabi ni Yvette, "Nagdesisyon na ako. Magre-renew ako ng kontrata. Mas matagal pa akong malayo, pero mas makakatuling ako sa inyo. Sana maintindihan ninyo." Family's response, "Anak, proud kami sa iyo. Ingatan mo ang sarili mo. Nandito kami, kahit malayo." Ramdam niya ang bigat ng sakripisyo, ngunit mas malinaw ang layunin, mas malaking tulong para sa kanila. Naramdaman ni Yvette ang tapang na harapin ang mas mahabang panahon sa Japan. Nakita ni Kenji ang pag-asa na mas lalalim pa ang kanilang koneksyon. Sa dormitory, "Yvette, proud ako sa iyo. Hindi madali ang desisyon pero pinili mo ang lakas." Nagyakap sila bilang tanda ng suporta at pagkakaibigan. Pagkatapos ng desisyon, nagkita sila ni Kenji. Sinabi nito, "Yvette, salamat sa pagpili. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat, pero gusto kong samahan ka sa landas na pinili mo." Para kay Yvette, iyon ay hindi lang suporta, kundi pangako ng pagkakaibigan at posibilidad ng mas malalim na relasyon. Pagkatapos ng kontrata renewal, agad naramdaman ang pagbabago. Sa production line, inascend siya sa mas komplikadong proseso, nangangailangan ng mas mataas na pukus at bilis. Ang kanyang supervisor's expectation, mas mataas ang tiwala sa kanya. Kasabay nito ay mas mabigat na responsibilidad. Ramdam niya ang epekto sa katawan. Mas mahaba ang oras, mas mabigat ang gawain. Mas naging malapit sila. Tuwing off day, sinasamahan siya ni Kenji para makapagpahinga at makalimot sa stress. Mas seryoso na ang kanilang mga usapan, hindi lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa kinabukasan. Conflict. Minsan, nagkakaroon pa rin ng hindi pagkakaintindihan dahil sa cultural differences. Ang maganda ay natututo silang mag-a-adjust. Habang tumatagal, mas lalo niyang na-miss ang simple buhay kasama ang pamilya. Naiisip niya ang hapunan nila ng adobo at sinigang, ang tawanan ng mga kapatid at ang malamig na hangin ng Burnham Park. Madalas, siyang magpadala ng chat messages at video calls sa pamilya. Sa bawat tawag, ramdam niya ang init ng kanilang suporta kahit malayo. Kailangan niyang mas mag-ingat sa katawan, uminom ng vitamins at magpahinga kapag may oras. Mas mataas ang sahod, mas mataas din ang gastos. Nahahati ang puso niya sa pangarap para sa pamilya, sa sarili at sa relasyon kay Kenji. Isang gabi, matapos ang trabaho, nag-message siya sa pamilya. "Pagod ako, pero kaya ko pa. Salamat sa suporta ninyo. Kayo ang lakas ko." Agad namang sumagot ang nanay niya online. "Anak, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Ingatan mo ang kalusugan mo.
nandito kami, kahit malayo. Para kay Beth, iyon ay paalala na kahit mabigat ang sakripisyo, may mga taong handang sumorta, isang lakas na nagbibigay ng pag-asa sa kanyang OFW journey. Matapos ang ilang linggo ng mas mabigat na trabaho dahil sa contract renewal, nagsimulang makaramdam si Beth ng matinding pagod. Madalas ang nahihilo, sumasakit ang likod, at mabilis mapagod. Isang araw, muntik na siyang matumba habang nasa production line. Agad siyang inalalayan ng mga katrabaho. Dinala siya sa company clinic. Sinabi ng nurse na kailangan niya magpahinga at mag-ingat sa kalusugan. Kailangan din niya uminom ng vitamins, magpahinga ng sapat at huwag pilitin ang katawan. Naalala niya ang payo ng nanay niya sa Baguio. Anak, huwag mong kalimutang ang sarili mong kalusugan. Mas mahalaga yan kaysa sa pera. Pag-uwi sa dormitory, agad siyang nagpadala ng chat sa pamilya. Nahilo ako kanina sa trabaho. Nagpatingin na ako sa klinik. Huwag kayong mag-alala, mag-iingat ako. Nag-message ang kanyang nanay. Anak, huwag mong pilitin ang katawan mo. Mas mahalaga ang kalusugan mo kaysa sa lahat. Sabi naman ng kanyang tatay, kung kailangan mong magpahinga, gawin mo. Nandito kami kahit malayo. Nagpadala naman ang mga kapatid ng emojis at mensahe. Ate, kaya mo yan. Ingat ka palagi. Si Annalyn ang unang nag-alala at nagbigay ng lakas ng loob. Nagpadala naman ng pagkain at nag-alok ng tulong ang Filipino community. Ramdam ni Yvette ang init ng pagiging Pinoy kahit nasa ibang bansa. Agad bumisita si Kenji sa dormitory at nagdala ng mainit na miso soup. Yvette, hindi mo kailangang magtiis mag-isa. Kung pagod ka, nandito ako. Ramdam ni Yvette ang sinseridad at pag-aalaga ni Kenji. Isang bagay na nagbigay sa kanya ng lakas. Isang gabi, matapos mag-chat sa pamilya, sinabi ni Kenji, Yvette, kung patuloy mong isasakripisyo ang kalusugan mo, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Piliin mo rin ang sarili mo. Para kay Yvette, iyon ay isang mahalagang paalala na ang pagiging OFW ay hindi lamang tungkol sa sakripisyo, kundi tungkol din sa pagpapanatili upang magpatuloy. Matapos ang health scare, natutunan ni Yvette na mas mahalaga ang balanse sa buhay. Sa trabaho, mas naging maingat siya, mas naglaan ng oras sa pahinga at mas nakinig sa katawan. Mas lumalim ang koneksyon nila ni Kenji, hindi lang sa saya, kundi sa pag-aalaga at pag-unawa. Mas naging aktibo siya sa Filipino community, nakahanap ng lakas sa pagkakaisa. Naisip niya na ang bawat sakripisyo ay may kapalit, ngunit hindi dapat kalimutan ang sarili. Natutunan niyang na ang kalusugan at kaligayahan ay bahagi ng tagumpay. Mas malinaw na sa kanya na ang pagiging OFW ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa paglalakbay ng tao, pagkatuto, pakikisama, at pagtuklas ng bagong mundo. Online na huling mensahe. Sa isang email at chat message na ipinadala niya sa pamilya, isinulat ni Yvette, ang Japan ay naging tahanan ko sa hirap at saya. Natutunan kong ang sakripisyo ay hindi lang tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa paglago. Kahit saan ako mapunta, dala ko ang pagmamahal ninyo at ang lakas ng pagiging Pilipino. Agad namang sumagot ang kanyang ina, Anak, kahit saan ka, kasama mo kami. Ingatan mo ang sarili mo at huwag mong kalimutan na ang pamilya ay laging nasa likod mo. Habang nakatingin siya sa mga ilaw ng Nagoya isang gabi, ramdam ni Yvette ang bigat ng lahat ng pinagdaanan. Homesickness, trabaho, relasyon at pangarap. Ngulit kasabay nito, ramdam niya rin ang tapang at pag-asa. Para kay Yvette, ito ang pagtatapos ng isang kabanata, ngunit simula ng mas malalim na paglalakbay, isang OFW na hindi lang nagtrabaho sa ibang bansa, kundi natutong magmahal, mag-adjust at magpahalaga sa sarili at sa pamilya. Ang kwento ni Yvette bilang isang OFW sa Japan ay hindi lamang salaysay ng sakripisyo, kundi isang paglalakbay ng paglago. Ipinakita ng kanyang mga liham at online na komunikasyon na ang bawat hirap ay may layunin, ang ginhawa ng pamilya. Natutunan niya na hindi sapat ang magtrabaho ng walang pahinga, ang kalusugan ay pundasyon ng lahat ng pangarap. Dahil sa suporta ni Kenji, ni Annalyn at ng ibang Filipino community, natuklasan niya na ang lakas ay hindi nagmumula sa sarili lamang, kundi sa mga taong handang umalalay. Sa huli, ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagtuklas ng bagong mundo, pagyakap sa pagbabago, at pagpapanatili ng ugat bilang Pilipino. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ipon, kundi sa kakayahang manatiling buo, sa pamilya, sa sarili, at sa pag-asa.